Pinabulaan na ng kampo ni Vice President Leni Robredo na siya'y buntis. Kumakalat kasi sa social media ang ilang post na tila patama sa kanya. Kumakalat ngayon sa social media ang ilang post na pasaring kay Vice President Leni Robredo. Ayon sa tagapagsalita ni Robredo, tila bahagi raw ito ng demolition campaign laban sa Vice Presidente. May report si Bernadette Reyes. Kumalat sa social media ang mga post na ito na may pinahuhulaan na isang babaeng may immoral na relasyon at ngayon umano ay nabuntis. Sa post naman na ito, ginamit ang litrato ng grupo ng mga buntis na sumuporta noon sa kampanya ni Vice President Leni Robredo. Tanong ng nag-post, sino raw ang ama at kailan ito manganganak? Umabot na kay Robredo ang mga tila pasaring pero ayon sa kanyang tagapagsalita, pinili raw ng Vice Presidente na huwag pansinin ang mga ito. Sabi niya parang nakaka-insulto na may ganitong mga bagay na itinatapon sa kanya. Gusto na lang din niyang tawanan dahil parang wala talagang katuturan at walang matinong basihan. Ayon pa sa tagapagsalita ni Robredo, nagmula raw ang maling balita sa mga website na nagbabalat kayo bilang news sites na pinakakalat naman ng mga trolls. Simula na raw ito ng demolition campaign laban sa pangalawang Pangulo. Binalaan na rin po kami na mayroong well-orchestrated, well-funded initiative para gawin ito. At para sa amin, nagtatanong kami, sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Naniniwala raw sila sa kakayanan ng mga Pilipino sa paghusga ng katotohanan at maling balita. Ang panganay na anak ni Robredo na si Aika, sinagot ang mga lumabas sa social media. Tinawag niya Immaculate Conception na umano'y pagdadalang tao nang tinutukoy sa mga post. Mabuti pa raw ang mga nagpapakalat nito dahil marami silang oras. Matatanda ang minsan na rin biniro ni Pangulong Rodrigo Duterte si Robredo noong anniversary ng Bagyong Yolanda tungkol sa pagkakaroon nito ng kasintahan. Pero giit ng tagapagsalita ni Robredo, wala na raw oras pa sa mga ganitong bagay ang Vice Presidente. Wala na po siyang time talaga para sa bagay na yan. Lalong-lalo na dahil nakatutok din siya maliban sa kanyang trabaho dito sa HODC at sa Office of the Vice President sa pangangalaga sa kanyang tatlong mga anak. Maharlikans, hello po sa aking mga kababayan, lahat po ng mga Pilipino all over the world. Nag-iingay po ang mga kultong dilaw, so dapat po natin silang supalpalin sa facts at katotohanan. Gusto ko pong basahin sa inyo, sa mga hindi pa po nakakabasa nito, sa binitawang salita ng fraud queen, na walang iba kundi si Lugaw Queen na mandaraya at mandurugas. Ang sinabi po niya regarding sa sikretong paglibing kay dating Pangulong Marcos, sabi niya, it's like a thief in the night. The Marcos family deliberately hid the information of burying former President Marcos today from the Filipino people. They obviously flouted the law where the decision does not become final and executory until 15 days or the resolution of the MR. We are disturbed that this happened in coordination with the AFP and PNP, demonstrating further that the judicial process has been thoroughly disregarded. This is nothing new to the Marcoses. They who had hidden wealth, hidden human rights abuses, and now hidden burial, with a complete disrespect for the rule of law. Once again, we strongly condemn the burial of the former dictator in the libingan ng mga bayani, as stated in the several decisions from the Supreme Court. Ferdinand Marcos was a thief, a murderer, and a dictator. Coming from her mouth, i-emphasize natin later. He is no hero. If he were, obviously, his family would not have to hide this burial like a shameful criminal did. Hoy, punyeta kang Robredo ka. Naririnig mo ba ang sarili mo kung sino ang thief in the night? Hindi ba kayo, ikaw, na nagnakaw ng boto ng mga Pilipino noong nakaraang halalan para kayo mga akyat bahay gang na natulog lang ang mga tao, ninakaw niyo yung boto at punyeta kang babae, kang boba, kang abogada. Patutunayan ng taong bayan na makukulong ka at pagdurasahan mo yung mga kasalanan. Ngayon po mga Maharlikans, bakit nga ba gusto ng mga Marcos? May karapatan po sila maging pribado ang libing. Bakit kamo? Alam niyo po, ang mga Marcoses ay
Ano po yan, may pagmamahal sa bayan? Bakit may pagmamahal sa bayan? Dahil iniwasan nila na magkaroon ng gulo. Bakit? Dahil kung i-broadcast nila, okay, ang mga kultong dilaw, ikaw, demonyo kang Leni Robredo ka. Ngayon, yung mga kampon mo, magbabayad ng mga kawawang mga mamayang Pilipinong mahihirap na halos walang makain para isalang nyo doon. Okay? So ngayon magkakaroon ng kaguluhan. Ngayon kayo na naman ang gagawa ng kaletsiyang gulo. So yun po ang isa sa mga reasons na nakikita ko. Bakit po ganun ang nangyari? Even me, nagulat ako, but that's the right decision. At ano pa? Karapatan ng mga Marcos ang mailibing. Okay? Si Pangulong Marcos dahil una-una na-desisyonan na ng Korte Suprema. Umapila na nga kayo, talo pa rin kayo. Anong gusto nyo ulit, paulit-ulit? Kayo ang masusunod. Ha? Ano sinasabi mong pagnanakaw? Thief in the night. Ha? May napatunayan ka ba? Abogado ka ba talagang boba ka? Ha? Balita ko 5 beses ka daw nag-take ng bar exam. Peste kang babae ka. At ano pa? Ayun, na-approve ng Supreme Court at ayun, ulit, yun lang po halos ang nakikita ko dito. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo mga kabataan, nakikita ko po sa social media na mas marami po tayong gising. Okay? Huwag po tayo maniwala sa mga kultong dilaw na to dahil po ngayon nananawagan ng mga kultong dilaw. Nagbabayad dyan mga yan. Ang mga biktima, mga kawawang mga Pilipino na sinasangkalan nila sa kanilang mga pansariling interest. Kayo mga kultong dilaw kayo, oras nyo na. Okay? Ikaw, Robredo, mapapatunayan ng taong bayan, magsasama-sama kaming makulong kayo. Mga hayop kayo, mga salot kayo sa lipunan. Ang kapal ng mukha mo. Yung lugaw mo na pinagsasabi mong 406 million. Okay? Na sinabi mong nagbenta. Pero ninakaw ninyo sa Yolanda. Mga pesting yawa kayo. Mga hayop to, mga kultong dilaw na to. Akala mo nagmamalinis. Yang Edsel Lagman na yan. Ha? Dakdak ng dakdak yung matandang mukhang punong ugat. Kulukulubot ang mukha. Ha? May kaso yan. May nakabinbin na kasong pagnanakaw din sa Bicol. Ang kapal ng mukha ninyo. Ikaw, virus. Lahat kayo dyan, mga pesting yawa kayo. So yun lang po, tuloy ang labanan natin itong mga hayop na to, lalo na itong Robredo na demonyita. Sabi nga po ni Secretary of the Cabinet na si June Ivasco na na-interview ko few days ago, ikaw Robredo, paikot-ikot ka lang, wala kang ginagawa, nagpapa-photo op ka, nagpapa-cute ka at nag-aantay ka na maisakatuparan ninyo ang Plan B para masira nyo na naman ang gumaganda ng mga sitwasyon ngayon sa ating bayan. So yun lang po, Maharlikans. At nag-celebrate ako kanina, naging okay ako, nakapag-margarita ako, but ngayon, high blood na naman ako ng mga kultong dilaw, but it's okay. Para sa bayan, para sa inyo, sama-sama tayong murahin ang babaeng bobang to. Tang-inang lawyer to. Nag-aaral ka ba talaga? O nangopya ka lang? Gaga ka? Yun lang po, mabuhay kayong lahat at tuloy ang laban. Itinanggi ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos ang umano'y planong papapatalsik sa pwesto kay Vice President Leni Robredo. Ito ang balita ni Grace Cassie. Si Bingbong, Bongbong, kung manalo siya sa protest niya, baka bago ang ating Vice Presidente. Naging issue kamakailan ang pagpapakilala ni Pangulong Duterte kay dating Senador Bongbong Marcos bilang bagong vice-presidente ng Pilipinas nang bumisita ito sa China. Kaya nang lumabas ang usapin patungkol sa pagkakaroon umano ng ballot recount ay gayon na lamang ang pangamba ni Vice President Leni Robredo. Tingin ko carry over din ito, yung pangamba, carry over nung bigla tayo nabulabog nung Biyernes. Nung bigla ang paghimlay sa dating Pangulong Marcos. Kaya siguro mas tumindi yung pangamba dahil isang bagay na hindi natin inaasahan ginawa. Itinanggi naman ito ng kampo ni Marcos at sinabing wala itong basihan. Mali po siguro yung mga hinahinala nila na porket nagdesisyon ng Korte Suprema pabor sa mga Marcoses doon sa paglilibing, sure na sure pabor din po doon sa dito sa protesta. Maging ang kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi na walang katotohanan ng balita. Kung mga chismis nila na baka pagising natin bukas bago na ang Vice President, hindi po ganyan. The system doesn't work that way.
Tiniyak naman ng mga kapartido ng pangalawang Pangulo na handa silang magbantay upang mapigilan ang napapaulat na hakbang. Kung mayroong ganitong klaseng pagkilos na tanggalin bilang Vice Presidente si Vice President Leni at ipalit si Bongbong Marcos, dapat tutulan.